Upang mapatunayan na totoo ang mga sinasabi niya, nagpabalik-balik daw si Lolo sa gitna ng laot. Nais niyang makitang muli si Magindara. "Magindara, nasan ka? Magpakita ka sa akin!" sigaw ni Lolo. Lumipas ang mga araw ngunit walang sirenang nagpakita sa kanya. Kaya maging siya mismo ay nagdududa na sa sarili niyang kwento. Na baka nga isang panaginip lang ang lahat. At hindi totoo si Magindara. Bigla siyang nanlumo sa isiping yon. Napahiga na lamang siya sa kanyang bangka at sa lalim ng pag-iisip ay hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Ngunit bigla siyang napaigtad ng gumalawang bangka. Pagdilat niya, nasa kanya ng harapan ang babaeng matagal nang inasam na muling makita. "Magindara?" Hindi makapaniwalang wika niya. "Ako nga." Nakangiti ito. "Matagal kitang hinanap, hinintay na muli kang magpakita sa akin. Ngayon, sigurado na ako na totoo ka, Magindara." "Bakit mo ako hinahanap?" Nagtatakang tanong nito. "Nais kong patunayan sa kanila na hindi ka isang panaginip lamang." Wika niya. "Ipapakita mo ako sa kanila?" Tanong nito. "Hindi. Sapat na sa akin na mapatunayan sa sarili ko na totoo ka nga." "Magindara, maaari mo ba akong isama sa kung saan ka man nakatira?" Hiling niya dito. "Hindi maaari. Mapapahamak ka at hindi ka na muling makababalik pa sa lupa." Malungkot na wika nito. "Kung ganon, maaari bang kahit dito na lamang sa gitna ng laot tayo magkikita?" Wika niya. "Bakit?" Tanong nito. "Hindi ko alam. Pero totoo nga siguro ang mga kwento tungkol sa'yo na may kakayahan kang mang-akit sa tulad kong lalaki. Simula nang makita kita, hindi ka nawala sa isip ko. Nais kong makita ka palagi. Nais kitang makasama lagi, Magindara." Wika niya. "Ngunit hindi ko ginamit sa iyo ang kakayahan kong yon." Wika nito. "Kung ganon, umiibig ako sa iyo, Magindara, at handa kong suungin lahat ng posibleng panganib na kaakibat ng pag-ibig ko sa iyo. Makasama lang kita." Wika niya. Ngunit hindi ito kumibo at kita niya ang lungkot sa mga mata nito. At bigla na lamang daw nagising si Lolo dahil sa malakas na hampas ng alon sa kanyang bangka. Hinanap niya si Magindara, ngunit wala na ito. Muli siyang nakaramdam ng lungkot. Magkikita pa kaya uli sila? Magpapakita pa kaya ito sa kanya? Muli siyang nagpabalik-balik sa gitna ng laot. Kasabay ng pangingisda ay ang pag-asam na muling makita ang sirenang iniibig niya. Madalas daw ay nakakatulugan niya na sa bangka ang paghihintay na muli itong magpakita. Ngunit lagi siyang bigo. "Matagal ko nang napapansin ang kalungkutan mo, anak. May problema ka ba?" Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. "Wala po, inay. Okay lang po ako." Sagot niya. "Bakit hindi ka muna tumawid sa bayan? Magbakasyon ka sa mga pinsan mo. Napapansin ko kasing lagi ka na lang nag-iisa. Hindi ka na nakikisalamuha sa mga binata dito sa isla." Wika ng kanyang ina. "Naiinis ako sa kanila. Pinagtatawanan nila ako." Wika niya. "Ano? Pero bakit?" Tanong nito. "Hindi sila naniniwala sa akin na nakita't nakilala ko si Magindara." Wika niya. "Ano?" Nagulat ang kanyang ina. "Mabutit nakauwi ka pa, anak." Nag-aalalang wika nito. "2 beses ko na siya nakita, inay." Wika niya. "Oh Diyos ko, anak!" Takot na wika nito. "Naniniwala po ba kayo sa akin?" Tanong niya sa kanyang ina. "Hindi ko alam. Dahil ang alam ko,
Kapag nagpakita sa iyo ang aswang ng dagat, hindi ka na muling makababalik pa sa lupa. Dahil hindi po ako masama, wala akong ginagawa na maaaring ikasira ng karagatan. At hindi po totoong masama si Magindara. Nagiging masama lamang siya dahil na rin sa mga masasamang tao. Ang totoo po niyan ay iniligtas niya ako sa kamatayan. Wika niya, at nakita niyang namimilog ang mga mata ng kanyang ina. Hindi ito makapaniwala sa mga sinasabi niya. Anak, tatawid tayo sa bayan. Sasamahan kita. Bakit po? Takang tanong niya. Kailangan mo nang magpatingin sa manggagamot. Wika nito. Ano po? Pero wala po akong sakit, Nay. Wika niya. Anak, matagal ko nang napapansin na mas gusto mong palaging mag-isa. Hindi ka na nakikisalamuha sa mga taga rito sa isla. Ayokong mabuhay ka sa imahinasyon, anak. Nagulat siya sa tinura ng kanyang ina. Ano pong ibig niyong sabihin? Na may diferensya na ako sa pag-iisip? Na nababaliw na ako? Tanong niya sa kanyang ina. Anak, kung ganyan ang tingin niyo sa akin, ibig sabihin, hindi totoo ang kwento tungkol sa aswang ng dagat na nagpasalin-salin na sa mga ninuno natin? Hindi ko tiyak, pero yun ang sabi nila tungkol sa mga mangingisdang nawala at hindi na nakabalik pa. Maaaring may Magindarang nagpakita sa kanila at kinuha daw sila nito. Kaya kung totoo mang may nakita kang lahi ng Magindara, bakit nakauwi ka pa? Malulupit daw sila at nangangain ng tao. Wika ng kanyang ina. Naguguluhan man sa kung ano ang totoo o hindi, hindi daw nawala ng pag-asa si Lolo. Hahanapin niya si Magindara at maghihintay na muli itong magpakita sa kanya kahit gaano pa katagal. Isang dapit hapon, nakahiga siya sa isang malaking bato sa may dalampasigan. Binabalikan niya sa kanyang alaala ang mga sandaling nakita niya si Magindara. Ang napakaganda nitong mukha, ang mahaba at alon-alon nitong buhok, at ang magandang tinig nito. Kumusta ka? Nagulat siya sa nagsalita. Hindi siya maaaring magkamali. Boses yun ni Magindara. Magindara? Nakita niya itong nakakapit sa malaking batong hinihigaan niya. Nakalubog ang katawan nito sa tubig. Bigla siyang lumusong sa dagat at niyakap niya ito ng mahigpit. Ang akala ko, hindi ka na muling magpapakita sa akin, Magindara. Masayang wika niya. Sa labis na pagkasabik ay hindi niya na napigilang halikan nito. Tumugon naman ito sa mga halik niya. Mahal kita, Magindara, kahit ano ka pa. Wika niya. Mahal din kita. Wika nito. Muli silang nagyakap at doon sa dalampasigan, naganap ang pagniniig ng isang tao at ng Magindara. Masayang masaya daw siya noon dahil iniibig din pala siya ng kanyang minamahal. Ngunit pagkatapos ng pagniniig na yon, ay hindi na muling nagpakita pa sa kanya si Magindara. Maraming buwan ang lumipas at halos mabaliw daw siya sa sobrang kalungkutan. Isang madaling araw, naggagayak siya upang mangisda. Dala-dala ang kanyang mga kagamitan papunta sa kanyang bangka nang may marinig siyang iyak ng sanggol. Mabilis niya itong hinanap. Natagpuan niya ito sa kanyang bangka at tanging mga halamang dagat lamang ang sapi nito. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Anak! Salitang biglang namutawi sa kanyang mga labi. Dali-dali niya itong kinuha at kinarga. Ano yan? Saan galing ang sanggol na yan? Takang tanong ng isang mangingisda na kararating pa lamang. Ha? Anak ko ito. Sagot niya. Ano? Paano ba siya naging anak? Wala nga kaming alam na naging nobya mo. Lagi ka lang mag-isa. Nagdududang wika nito.
Anak ko ito. May lihim akong karelasyon. Taga-kabilang isla. May pinag-awayan kami. Nagalit siya sa akin. Kaya siguro basta na lang iniwan tong anak namin dito sa aking bangka. Pagsisinungaling niya dito at mabilis siyang umalis upang iuwi sa kanilang bahay ang sanggol.